Hey, what's up? Welcome back din sa ating Child With Some Balls TV. Alright, sa tayo nagbabalik muli mga kababayan para sa isa na namang reaction video at komentaryo. At ngayon pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap, no? Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? So wag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go! Ang ICC Assistant to Council at siya rin pong Secretary General ng NU. Alright, so ito pag-uusapan natin ngayon mga kababayan dahil mukhang mabubulok na po talaga itong dating Pangulong Duterte diyan po sa ICC dahil mas marami pong mga testigo ang lumabas pa laban po dito kay dating Pangulong Duterte diyan po sa ICC. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Kayo po ba, ano ang pulso ng bayan dito kay dating Pangulong Duterte? Kayo po ba ay payag na makulong na siya dyan sa ICC mga kababayan? I-comment nyo lang po dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So wag na natin itong patagalin, umpisahan na natin. Let's go! UPL-NCR or National Union of People's Lawyers, the Attorney Maria Cristina Conti. Attorney Conti, magandang gabi, Tony and Casey. Magandang gabi, reporting for duty po. Yamoy! Present! Thank you, Pose. Tinatanong ko nga kay partner Casey, Attorney, may bilang na ho ba kayo ng mga witnesses na hinahanda nyo na po na papaharapin sa ICC? Well, hindi kasi sa amin yung, kumbaga, final say dyan. Yeah. Ang dyan ay Office of the Prosecutor na hiwalay yung team doon sa victims legal team. Kasi yung victims, ang role ay magbigay ng views and concerns, pero yung prosecutor, mas mabigat. Siyempre, patunayan yung kaso. At ano ko pala to ilinaw ko, kung ikaw ay witness na biktima, so victim witness, boy, kailangan mo ng ID. Wala kaming doon, wala kaming pagkontra doon. Dahil kasi kailangan mong pumunta ng ICC. So kailangan may passport. Okay. Meron. Una, birth certificate, tapos passport. So mukhang paparaanan. At itong actually, syempre ingat kami at ingat yung lahat ng mga involved, kumbaga, dito sa ICC case na magbitaw ng, kumbaga, baka paso tayo at nasabihang disinformation. Yeah. Pero dito sa sinabi ni Secretary Remulla na may 3 to 4 daw na witnesses na either alam nila na magiging witness o hawak nila at inaalagaan ng ICC. Okay. Siyempre, inaano kami na okay din na may nangangalaga na institusyon kaysa sa yung individual groups ang nangangalaga, yung private groups, para may dagdag na layer ng security. Security. Kaya as to number of witnesses, hindi ko masabi in the long run. At sabi nga kanina ni Carmina, totoo, bukas pa yung investigation. Kaya pwede pa talaga magdagdag ng witnesses, whether against Duterte, kasi magbubukas pa lang ang trial, or any other additional accused. Okay. Pero, syempre, dapat maagang nagpre-prepare for September. Nung May yata, sinabi na ng prosecutor, sa hearing sa September, 2 ang ihaharap naming witness na viva voce nandoon. So, 2 daw. Pero kasi syempre, ilang buwan na lang, July, August, September na, mga babayan, 2 buwan na lang yan. Kailangan talaga ma-secure etong mga witness na to laban dyan sa dating Pangulong Duterte at kinakatakot nga nila pagka nagkaroon ng interim release mga kababayan may gawing hindi maganda itong dating Pangulong Duterte, kaya naman talagang mas hinihigpitan nila ang pagbabantay doon sa mga witnesses na yan at mukhang hindi maaaprobahan talaga yung interim release ng dating Pangulong Duterte.
Sabi ng ICC ng Pretrial Chamber, o sige, gagawin ko na at least 2. Okay ba yun? At least 2, haharap sa September 23. Tapos, in preparation for September 23, para hindi naman tayo masyadong surprised, meron ng exchange of information, di ba? Yung parang disclosure. Ang deadline, July 1. Yun yung next week na deadline. July 1, tapos July 4, Friday, lalabas yung parang information, kung ituring natin, yung may laman ng sakdal. What are the charges against Duterte? So, unlike in the Philippines, parang one page yan. I guess dito, medyo mahaba ito. Pagkikwento, paglalahad, ano ba talaga yung naging role ni Duterte, ano yung bakit siya kinakasuhan, at ano yung mga insidente na ipinupukol mismo sa kanya. So, hindi kaya yung mga statement ng dating Pangulong Duterte, magagamit kaya laban sa kanya, mga kababayan? Diba kasi syempre may mga utos siya sa mga press conference, diba, sa mga interview sa kanya. At isa 'yon sa nasisilip, mga kababayan, nung hearing, nung mga hearing diyan tungkol nga po diyan sa mga nangyari na yan sa war on drugs. Diba? Magagamit kaya yung mga videos na 'yon? July 1 and July 4. Deadline ng dokumento. Medyo wala tayong role doon. Lang tayo, meron na, nasubmit ba? Yeah. July 4, ilalabas ng prosecutor ano ang kaso. Okay. Sige. And by the time September rolls around, kinakailangan ba na nandun na yung dalawang witnesses mismo? They have to be there before September 23? Well, on or before. Kaya lang, ang hirap naman yung baka pupungas-pungas at may jet lag pag September 23 lang dinala doon. So kaya I would suppose may break naman bago siya madala doon. At ito yung panahon na malamig na eh. Pa-winter kaya kailangan mag-adjust din yung katawan. Kung ang galing man to sa Pilipinas o mainit na lugar, yung dalawang ihaharap, yun nga, in person talaga dapat. Okay. At itong dalawang ito, hindi naman ito yung sinasabi mo na hawak ng o inaalagaan ng DOJ. Iba pa sila. O mukhang iba pa eh. Or kung ano man, itong minimum 2, di lampas na yan doon sa sinasabi ng DOJ na 3 to 4. Yeah. So, na nga. Kaya, abang-abang, tingnan natin kung anong kalalabasan sa September. Yeah. Pero, again, itong mga witnesses na tinutukoy ay para lang sa confirmation of charges. Maaring madagdagan pa yan o magkaroon ng ibang set of witnesses entirely sa trial. Hindi kaya mga babayan, hindi kaya dapat hindi sila nagpapa-interview ng mga ganito. Yung mga details ba ng mga witnesses, 'di ba? Hindi kaya dapat hindi nila nilalantad kung ilan. 'Di ba? Kasi syempre napapaisip yung sa defense nakakaisip pa sila ng mga diskarte. Well, sa akin lang naisip ko lang bigla, mga babayan. Kasi syempre sinasabi nila may mga bagong witnesses, may mga ganito, ganyan. 'Di ba? Hindi kaya mas maganda hindi nila sinasabi yung mga ganong detalye. Parang bulagaan na lang. 'Di ba? Bulagaan na lang, may mga bagong witnesses kami. Ito na-approve naman 'to ng ng ICC, pinayagan ng ICC. 'Di ba? Parang na lang, magkakagulatan na lang, 'di ba? Attorney Conti, may nag-usap tayo ng isang araw, tapos meron kang nabanggit na mas maganda na in-country para yung healing mangyari in-country. At ito yung mga witnesses or victims na hindi na kailangan pumunta pa sa dahig habang sinasagawa yung trial. Pakilinaw lang po ulit. So, yung in-country relocation, parang prinsipyo na kapag nga naman may nangyaring, may nangyaring pagkakasala, hindi naman yung, tanggalin mo yan dun sa lugar. Hayaan mo kasi comfortable sa kanya yung premises. Nasa bahay, maghihilom. Well, depende naman yan. Yung iba kasi ayaw nang makita yung sitwasyon, yung kung saan, sabihin natin yung bahay, kung saan namatay. Pero, yung in-country relocation or healing, ang konsepto nun, kung nasaan nangyari yung krimen, gawan nyo ng paraan, gawan nyo ng pagkakataon or paraan na maiproseso. So you're talking about is essentially after the trial,
no, both ends. Teka, paano yun? Paano kung may conviction? Ay, syempre yung akusado, hindi. Well, Oo. actually, meron ding pagkakataon na yung akusado, sana kung member pa tayo, iho-host ng Pilipinas sa Bilibid. May ganon. Oo, may ganun pa eh. Kaya lang di na tayo member eh. Pero sa ngayon, kumbaga, una muna, unahin natin yung witnesses. Sabi so, ng pwedeng kung babalik tayo sa ICC, mga kababayan, no, itong si dating Pangulong Duterte, pagka na-convict, pwedeng sa bilibid na lang makulong. Oh, okay yun At least nandito na siya. Diba? Nasa Pilipinas na siya. Yun nga lang, nakakulong siya. Pero sa bilibid, dito na sa Pilipinas, hindi na sa ibang bansa. Diba, mga kababayan? Parang, ano sa tingin ninyo, no? ICC, Payag ba kayo, no, na nandito sa Pilipinas o sa ICC? No, i-comment nyo na lang po dyan sa ibaba. ang proteksyon na maibibigay namin dyan, limitado. At depende pa yan dun sa bansa kung saan nandoon yung tao. Mm-mm. At kalimitan, member state ng ICC yung bansa, kaya siya yung bahala. Kaya para sa ICC, maluwag sa kanila ang in-country Oo. relocation. So, kaya dyan lang yan. Witnesses. Wala na tayo eh. Wala na tayo. Yun na nga eh. So, hindi na Tapos, nila pwedeng ipilit yun. Tapos ilalahad, Oo. parang ilalahad mo na sa publiko eh. Yung identity na tong mga witness na ito eh. Di ba? may ano dyan, may protection. Kaya lang, di ko din alam kung sapat eh. Ang tawag sa kanila, victim, kunyari, P001. Oo. Yan. Pero, isipin mo yung pag mag-testify, o anong pangalan mo, tapos hindi makikita yung mukha. Dapat? Pwede. Blur, Okay. nasa ibang kwarto. Okay. Yung ginawa ni Duterte dati na parang nag-video link, Video, pero ah. nasa kabilang building lang. Pwedeng ganon. Okay. Nasa kabilang kwarto yung witness. Okay. Kasi retraumatization yung nandun ka sa isang mismong kwarto kung nasaan yung Mm-mm. parang feeling mo killer. So may pwedeng gawing paraan, tatanungin yung witness, saan ka komportable? Aha. At kung sasabihin niya na i-blur niyo yung mukha ko, ganyan. Mm. Kaya lang, isipin mo pag nagkwento siya, so saan ka nakatira ngayon? Sa Malalaman mo rin. Nalaman din, oo. Kaya sabi nga namin, delikado din yung tinatawag na in-country relocation. Yeah. Kumbaga. Yeah. Kaya kailangan ng gawan ng dagdag na paraan. Kaya lang, yung kabaliktaran kasi nun, o di sige, tanggalin natin lahat ng witnesses sa bansa. So, paano? Ilipat sa ibang lugar. Naku, paano? Sinong gagastos? Mm-mm. At komplikado yan dahil hindi lang tao ang tatanggalin mo, kundi pamilya. At Oo. para kang migrating family, hindi lang ito simpleng, pasubi lang tapos pagtapos na ang lahat, ibabalik. Para ang mangyayari, dapat medyo pang matagalan, hindi pwedeng pagkatapos lang ng pag-testify niya, uuwi na. Ngayon, iba pa yung trato, kumbaga, kasi may isang unit dyan, yung Victims and Witnesses Unit na para sa protection. Sa kanila naman yung victim, sa totoo, mas konti pa nga yung protection na maibibigay at ang pinaka-protection na sinasabi niya ay anonymity. Wala kaming papangalanan na biktima. Dahil again, ang role ng biktima ay hindi naman magbigay ng testimonya kaagad, no? Unless na-qualify kang witness. Ang biktima generally ay participating victim na magbibigay ng views and concerns. Sabi nila dyan, total views and concerns, pwede niyong ipaabot even anonymously. At kumbaga, wag na kayong pumunta sa Hague. Pero sasabihin naman ng defense, paano namin malalaman Paano kung totoong tao nga yan? Iko-cross-examine mo, di ba? May standards. So, yun yung pinag-aawayan na namin nga na standards. Na patunayan yung tao yan. Kaya kailangan ng ID, kailangan ng proof of victimhood, kailangan ng, kumbaga, statement kung paano. Yung una nang pinag-awayan, ano ba, mag-ID ba yan? Dapat ba may passport? Oo. Pumayag. Participating victim lang to, yung magbibigay ng views and concern. Hindi naman, kumbaga, tetestigo. Ang ibibigay lang, ang feelings. Kumbaga, ang ibibigay lang feelings. Sabi namin, masyadong mataas Kung yung hahinga standard ng na ID. passport. Bakit naman passport? Di nga pupunta dyan eh. Oo. Kaya pumayag yung ICC na yung list of 30. Pwede na yun, 30 either government-issued document or ID. Okay. Kasi isang inisip namin talaga, kasi pag ID, di ba, yung card lang yan. Oo. Hindi lahat meron. Kasi Correct. may bayad. Pero kung sinabi mong document, kunyari, barangay clearance, punta ka sa barangay, harap ka sa barangay, ilalagay yung picture mo, or kung ano man,
pwedeng gamitin yon. Di ba? Police clearance. Although may bayad din pala yung police Meron. clearance. Lahat ng galaw mo dito may bayad. Yung national ID, di ba lahat dapat may ganun na? Yes, kaya lang, yung iba, wala pa yung ID. Ang na-download nila yung papel. Kaya parang nung nag-stricto kami, ano ba yung ID? Yung papel o yung card? Yung card, yung plastic Tapos yung card. iba, natanggalan ng mukha. Tama. Kaya may mukha ng aso, di ba? Ganun ang napalitan. Diba? Teka nga muna, Attorney Conti. Kasi nagsalita na nga itong si Justice Secretary Boying Remulla, hindi ba? At saka yung ICC mismo ay humihingi na ng tulong mula sa gobyerno para maproteksyonan itong mga testigo. Hindi ba ito pag-cooperate na sa ICC? Ano ang basihan ng cooperation na ito? Gayong hindi na nga tayo miyembro. Para sa amin, yung basihan niyan ay continuing cooperation as required by Article 127 of the Rome Statute. Kumbaga, nung nag-withdraw tayo, ito pa rin yun. Yan nung pa rin nag-withdraw yun. tayo, Oo. if there is any matter under consideration by the court, then that. Ewan ko kung paano ito iikutin ng nakikita ko nga, sabi, hindi naman to cooperation. Kung ano pong tawag nyo dyan, bahala kayo, pero para sa amin, paraan ito ng pagsuporta doon sa ICC processes. And without, with clear reasons, both legal and moral. Kasi kung meron kang Pilipino na under threat or under possible either surveillance or kung ano man, di ba dapat magbigay ka ng protection dyan? Diba? Ganun Diba na yun yung din pinaprovide na Di ba yun din ang argument ng kabila? kay Duterte. Oo. Pero kailangan, isi-send mo yung basis or grounds. Sa kanya lang, ang kaibahan ay, kumpara sa biktima, walang pinaparatang dyan na kaso. Kay Duterte, may ipinaparatang na crimes against humanity, which is considered as one of the world's worst across so many countries. Kaya may dahilan para kunin siya. Idagdag ko yung dun sa interim release na hit niya. Meron kasing 3 basis para doon sa bakit ka warrant of arrest at bakit ka ikukulong. Kung palagay ng ICC, hindi ka sisipot eventually. Kung palagay ng ICC, you will obstruct or impede the processes. At kung palagay niya, tutuloy mo gagawin yung mga krimen, uutos yung paghuli sa iyo at pagdetine. Anong masasabi mo ng dun? ICC, nahit lahat. Anong masasabi niyo po dun sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na bakit niyo ba linagay yung interim release kung hindi niya naman din pala ibibigay? But matik ba yun? Qualified naman yun. Hindi naman matik. Qualified yun. Go ahead. Pero ano sila dapat? Kumbaga, hindi naman siya without qualifications or without grounds. Nakalagay ang interim release na malinaw sa Rome Statute na merong parameters. Kaya ini-invite ko si Vice President Sara Duterte na basahin yung buong statute o kahit nga yung provision lang Article 58 po, paragraph 1. Para hindi po tayo, just because it exists doesn't mean it is an absolute right. As with all rights, meron niyang mga qualifications or parameters. So, wag po sanang choosy, kumbaga dun Choosy. sa... Grabe. Choosy, nabasa lang, may interim release. Okay na to. Bakit nga ba ang naunang binalita nung defense lawyer ni ex-President Duterte? Wala naman daw pagtutol yung Office of the Prosecutor sa grant ng interim release. Meron nga bang formal reply na gano'n? Sinabi din ng prosecutor na, inaamin ko, nag-usap kami. Pero hindi kami nagsara. Yun naman pala. Kaya, ang hirap nung posisyon siguro nung prosecutor na, meron pero hindi ganon. Kaya, palagay ko, parang bluff. Sa bahagi ni na Kaufman na, pumayag na to. Pero, pumalag itong kabila na, hindi naman ganyan ang napag-usapan at hindi pa tayo nagsasara. Kaya kailangan mag-ingat palagay ko ni Kaufman at saka ni Duterte doon sa mga binibitawang salita kasi hindi mo pwedeng mabudol-budol na o mahilot-hilot yung katotohanan. So sa ngayon, wala ring kalinawan kung meron nga bang third country na pumayag na
sila ang umako kay dating Pangulong Duterte sakaling mabigyan siya ng interim release. Wala pang kalinawan yun. Yes, kasi ako nga, sabi ng defense, ganito, di umano, may sinabi yung prosecution, di umano, may sinabi yung bansa. Pero hindi pa nagre-reply, as of now, yung bansa. So may option pa, may chance pa, na, kumbaga, tingnan natin kung totoo nga ba. Kung hindi, baka mamaya maging 2 out of 2 na sala pala yung agreement. So, ako, let's be very careful of yung mga representations doon sa ICC din. Kasi, very particular sila dyan. Ngayon, ako, syempre, with good faith. Ang problema, yun nga, nabaling ay yung good faith dun sa prosecution. Pero dito sa bansa, mukha namang, kumbaga, may efforts. Hindi naman yung mula sa wala. Pero ang isang possibility din, magtanong sa buong membership ng ICC, sa Assembly of State Parties, sasabihin ng ICC Pretrial Chamber, oy, meron ditong nag-a-apply for interim release. May gusto bang mag-host? So, pwede din yun. They can present the question to the entire membership of the ICC. Well, yes. Okay. Kaya lang dito kasi sinasabi ng defense, meron na silang aregluhan eh. Pero in other instances, ganun yung ginawa ng ICC. Uy, may nag-a-apply. Kumbaga step by step para sumakses. Una muna, mag-a-apply ka. Bakit? Pangalawa, kukumbinsihin mo yung prosecutor. Sasagot si prosecutor, hindi namin kinokontest yan. At ito ang aming mga kondisyones. O nabuo na ang kondisyones, next, sino ang tatanggap sa'yo? Ang ginawa ng prosecutor, ng defense, para siguro parang ipakita na, okay na to, areglado. Inuna niya. Payag na yung prosecution. Meron na rin pumahayag na bansa. Ganon, Kaya, masyadong kumbaga na adelantado ang tawag doon, partner. Masyadong yun ay lumang salita na namana ko sa aking mga magulang. Masyado kang adelantado. Hindi pinangungunahan. Adelantado as opposed to atrasado, delayed. So adelantado means nauna ka pa kaysa sa dapat ginagawa o nangyayari. Naririnig ko lang yan doon sa mga lumang pelikula kapag may kontrabitang sumisigaw. Masyado kang adelantado. Ganon, parang. Ako nga sa No Limit Angere. Grabe, No Limit Angere. Sige. At dahil ngayon naman ay medyo atrasado na si Attorney Conti dahil meron pa daw siyang iba pang interview. Ay, ganun. Alright, saya mga babayan, no? Grabe, napakatindi, no, neto mga nangyayari na to, no? Ano sa palagay ninyo? I-komento nyo lang po sa ibaba ang inyong mga opinion at ating yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Muli ay shoutouts sa lahat ng mga subscribers natin, sa mga bago subscribers, sa mga nandiyan po, huwag pong kalimutan. Paki-click po ang like button dyan sa ibaba, no? Paki-like po ang ating video. Maraming salamat po sa inyo. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. Amen.